Napapansin niyo ba kung gaano kalaking parte ng kulturang Pilipino ang kanin sa ating pagkain? Pero alam niyo ba na ang simpleng kaning lamig o ang natirang kanin na nasa ref ay may isang espesyal na benepisyo sa kalusugan na makakatulong sa mga may pre-diabetes o gustong i-manage ang blood sugar. Kaya sa episode na ito, pag-usapan natin ang tungkol sa resistant starch, kung paano ito nabubuo sa kaning lamig, at kung paano ito makakatulong sa iyong blood sugar. Tara at simulan na natin. Kapag pinag-uusapan natin ang resistant starch, ito ay isang uri ng starch na matatagpuan sa ilang pagkain, kabilang ang kanin, patatas, at saging, na hindi agad natutunaw sa bituka o intestines. Ibig sabihin, ito ay hindi ganap na nasisipsip sa digestive system at dumadaan sa kolon ng buo. Ipinapakita ng mga pananaliksik na ang resistant starch ay may magandang epekto sa katawan, lalo na sa mga gustong kontrolin ang kanilang blood sugar. Dahil sa katangiang hindi agad natutunaw, ang resistant starch ay nagiging mas resistant o mas mabagal ma-digest at sa proseso na ito, nagiging tulong ito para bumagal ang pag-absorb ng glucose sa iyong dugo. Ang regular na kanin ay karaniwang mataas sa starch at kapag kinain natin ito habang mainit pa, ang starch sa kanin ay madaling natutunaw kaya't mabilis ding tumataas ang ating blood sugar. Pero kapag ang kanin ay niluto, pinalamig at nilagay sa refrigerator, nagbabago ang komposisyon nito at nagiging resistant starch. Ang cold storage ay nagpapalakas sa crystalline structure ng starch, kaya't mas mahirap ito ma-digest at mas bumababang epekto nito sa iyong blood sugar levels. Kapag ang kanin na mula sa iyong refrigerator ay iyong pinalamig at muling niluto, mas lumalakas ang effect ng resistant starch. Ang proseso ng pag-reheat ay hindi agad-agad sinisira ang crystalline structure, kaya ang kanin ay nananatili pa rin na may resistant starch kahit na ito ay uminit na ulit. Ibig sabihin, kahit kainin mo ang reheated rice, mayroon ka pa ring benefits ng resistant starch. Ito ay ilan sa mga benefits. Number one, lower glycemic impact. Dahil sa mabagal na pag-digest ng resistant starch, hindi biglaan ang pagtaas ng blood sugar levels. Kaya kung ikaw ay may pre-diabetes o mataas na risk sa diabetes, makakatulong ito para hindi biglaang mag-spike ang glucose sa iyong dugo. Number two, good for gut health. Dahil hindi agad natutunaw ang resistant starch, nagiging prebiotic ito para sa mga good bacteria sa bituka o intestines. Ito ay nagpapabuti sa ating digestion at nagpo-promote ng healthy gut. Number three, satiety or busog na effect. Ang resistant starch ay nakakatulong din na mas maging busog ang pakiramdam natin, kaya mas kontrolado natin ang ating cravings at pag-aagahan o merienda. Aking uulitin ang mga steps para gawing resistant starch ang iyong kanin. Number one, lutuin ang kanin gaya ng karaniwan nating pagluluto. Number two, palamigin ito. Iwanan ito ng ilang oras hanggang lumamig o kaya ilagay sa ref para mas mabilis. Number three, store sa refrigerator. Ilagay ang kanin sa loob ng ref ng 12 hours o higit pa para mas maging epektibo ang formation ng resistant starch. At number four, i-reheat ito bago kainin. Kapag kailangan ng kainin, i-reheat ang kanin. Mapapanatili pa rin ito ang kanyang resistant starch kahit na nainit na ulit. Number two, saging na hilaw. Ang hilaw na saging o ang unripe bananas ay may natural na resistant starch na hindi na kailangan pang iproseso. Number three, malamig na oatmeal o ang tinatawag nilang overnight oats. Gaya ng patatas, ang oats na itinabi at pinalamig ay may magandang benefits ng resistant starch. Number four, legumes, munggo, beans, lentils at chickpeas. Ang mga ito ay natural na may resistant starch kahit walang lamig o malamig na proseso. Siguraduhin lamang na nababad ito sa tubig ng matagal na panahon.
Ang mabagal na pagdigest ng resistant starch ay nakakatulong sa pag-iwas sa biglaang pagtaas ng iyong blood sugar. Kapag hindi agad natutunaw ang starch, ang glucose ay unti-unti ring nagpapakawala sa dugo. Sa madaling salita, hindi bigla ang paglabas ng glucose kaya hindi rin biglaan ang pagtaas ng iyong blood sugar levels. Kaya mainam ito sa mga may pre-diabetic o mga may type 2 diabetes. Lalo na kung kayo ay kabilang sa mga taong sinasabi nila na rice is life. May mga pag-aaral din na nagpapakita na ang resistant starch ay nakakatulong sa pagpapababa ng insulin sensitivity sa mga may mataas na uric acid. Makakatulong din ito para sa mga may hypertension dahil nagiging mas controlled ang blood pressure levels kung naiiwasan ang biglaang blood sugar spikes. Hindi pala basta-basta ang mga kaning lamig na natitira sa ating mga hapagkainan. May mga health benefits pala ito, lalo na kung gusto nating i-manage ang ating blood sugar at iwasan ang pre-diabetes. Ang simpleng kanin ay may nakakatagong powers na makakatulong sa ating kalusugan. Subukan nyo ang mga steps na ito at huwag kalimutan na kasama pa rin ang balanced diet at regular na exercise. Comment down below kapag effective ba sa inyo. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Bye-bye!